Ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gumawa ng pesticide sa mga halaman para gumanda ang mga dahon at mga kulay green siya para hindi kapitan ng mga insekto. Tara, tuturo ko sa inyo kung paano gawin. Ang una nating gagawin ay 1 litrong tubig. Isasalin natin dito sa pitsil. Dahil dito natin paghahalo-haloin ang ating ginawang mga ingredients sa paggawa ng pesticide. Tabi muna natin ito. Bali, ito yung gagawin natin. Mga 5 pirasong labuyo. Ating didikdikin sa esmeril. At mga 5 pirasong ng bawang. Atin muna ito didikdikin hanggang sa ito. Kung may blender kayo, pwede naman i-blender ito. Durugin yung mabuti. Nalalaglag siya. Medyo maliit yung esmeril. Okay lang naman na malaglag kasi hindi naman ang kakainin ito. Para sa halaman lang. Ngayon pagdurog na durog na siya. Isalin natin sa pitsil pag durog na. Isalin natin sa pitsil. Lagay natin sa pitsil ang ating dinikdik na bawang at sili. Yung bawang, yan takot ang mga insekto. Hindi na lalapit ang mga langgam. Tsaka yung sili. Hindi nila kakainin yung mga dahon kasi medyo maanghang siya. Tapos, pagsamasamahin lang natin. Yung mantika, 1 kutsara. Tapos, baking powder. Po ito siya, nagtataglay din ito siya sa halaman, lalo na pag yung halaman natin ay namumulaklak. Isa rin po ito sa maganda sa ating halaman. At lalagyan natin ng bitchin, mga 1 kutsarita lang. Kasi po yung bitchin ay nagdadala po ito ng magandang pamumulaklak ng ating halaman. At takot din dyan yung mga insekto. Ngayon po, haluin nyo lang ng mabuti. Haluin nyo ng mabuti. At ating sasalain. Ating sasalain ito para yung mga bawang at mga balat ng sili hindi siya magbara sa pag-spray pag atin na ilalagay sa pag-spray.
na po yung ating finished product na ginawa natin kanina. Isasalin natin ito sa bote na 1 litro. Tapos atin isisik ito ng mabuti para mahalo siya ng mabuti. Amoy na amoy siya bawang, amoy sili. Diyan natatakot ang mga insekto, hindi na siya lumalapit. Ito na yung finished product na ginawa natin kanina na bawang at saka sili, saka 1 kutsaritang bitchin, saka 1 kutsaritang baking powder, saka mantika. Pinaghalo-halo lang natin. Ngayon po, tapos na natin gawin itong product na ginawa ko. Bago natin gamitin ito, ginawa natin na mga ginawa kong pesticide. Mga 3 araw o 2 araw. Ngayon, mayroon naman akong ginawa na dati pa, mga 1 linggo na to. Ito yung gagamitin natin ngayon. Ito yung mga halaman na aking inaalagaan. Lalagi kong ini-sprayhan nitong ginawa kong pesticide. Tingnan nyo, ang lago-lago niya. Kulay green ang kanyang mga dahon. Wala siyang mga kahit anong kagat na ng mga insekto. Ayan, ang lago-lago niya. Malago. Ganito lang ang gagawin nyo. Hindi na natin kailangan bumili pa ng mga pampamatay ng mga uod na yan, ng mga peste na yan, ng mga insekto na yan. Ito lang yung ginagawa ko. Yan lang. Ito yung sili kong na tinanim. Nakakaibang sili siya. Oh, kulay bilog siya. Mga kalula, yun lang po ang sekreto ni Lola para mapaganda ang aking mga tanim na halaman. Wow! Yay! Maraming salamat nga po pala. Naka-1K na ako sa aking subscriber. Ngayon, sa mga sumusuporta sa akin, maraming salamat. Ngayon po, dahil sa suporta nyo, nagpapasalamat po ako sa inyo. Kung hindi dahil po sa inyo, hindi ako maka 1,000. Mga kalula, huwag nyo po sana akong kalimutan at lagi kayo nakasuporta sa akin, mga kaibigan. Lagi nyong i-like o share and subscribe. Kailangan ko po ang suporta ninyo at lagi ninyong panoorin ang aking bagong i-upload una hanggang sa huli para po sa pagsuporta ninyo sa akin. Maraming salamat po at sa walang sawa na sumuporta sa akin. Lahat po ng mga sumuporta sa akin, sigad na lang po ang bahala sa inyo na bumalik ang suporta ninyo sa isang katulad kong nangangarap na maging YouTuber. Halatang-halata naman po, nahihiya ko. Pero talagang pinupursige ko po ito para mawala po ako na hindi po akong mahiya. Nagpapasalamat po ako at maraming salamat sa inyo sa walang sawa na pagtangkilik sa akin. Kahit po ako nauutal. Nahiya po ako kasi hindi po talaga ako sanay na tumingin sa camera kasi po talagang mahihain po talaga ako. Pero dahil po sa maraming nag-YouTube, napagaya po ako. Pero hindi naman po ako talagang sobrang ambisyosang tao. Pero dahil na rin po sa pangarap, baka mayroon pa akong kakayanan na maipakita ko ang aking talento.
Katulad ng mga halaman, mga gawain sa bahay at pagluluto. Nagsusumba-sumba din. Mga kalula, kailangan natin sumaya ang ating buhay. Huwag lang tayo magkumok sa isang tabi. Kailangan natin yan, mga kalula, para tayo sumaya at gumana ang ating kaisipan. Huwag lang ma-stuck kasi lula na po tayo. At saka lagi tayong maglakad-lakad at magsumba-sumba para tayo ay sumigla. Na huwag po tayo ay may stroke. Kailangan natin ng sumba-sumba. Yun lang po. Bye!